So, heto na nga po mga Kwan Stories as we all know. Para sa kaalaman ng lahat, dati nga pong atleta ng Nike si Stephen Curry year 2012-2013 simula nang umusbong ang kanyang karir, suot-suot pa nito ang brand ng Nike. Ngunit marami ang nagtatanong, ano nga bang nangyari sa kanila? Ano nga bang totoong storya paanong lumipat si Stephen Curry sa Under Armour brand? Well, tara't alamin natin yan dito paanong nagkamali ang Nike kay Stephen Curry at pag-usapan na rin natin ang 50,000 career points ni LeBron James. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ilang linggo mga Kwan Stories bago magsimula ang season, busy muna nga po ang superstar ng Golden State Warriors sa kanyang ibang mga business, kagaya na lamang ng pag-promote nito sa Asia ng kanyang bagong Under Armour Curry 12 sa kanyang signature shoe line. Yes mga Kwan Stories, tama nga inyong narinig, babiyahe nga po next week si Curry sa Asia kung saan magiging present nga siya sa pagbubukas ng Curry brand store sa China. Sa madaling salita, napaka-successful nga talaga ng sarili nitong shoe line simula nang pumirma siya sa Under Armour taong 2013, since kabilang siya sa mga piling atleta na nagkaroon ng sariling shoe line at sariling store. Kung inyo nga pong matatandaan, bago pa pumasok si Stephen Curry sa liga taong 2009 bilang 7th overall pick ng Golden State Warriors, sa Nike na nga po siya nakapirma ng kontrata kung saan may mga sapatos nga siya ang kanyang sinusuot sa kanyang unang 4 na season sa liga. At matapos nga pong magtapos ang kanyang unang sneaker deal sa Nike, nakapagdesisyon nga po ang kanyang pamilya, hindi muna pumirma agad ng extension, gayong mas piniling ang pakinggan ng offer ng ibang brand. At gaya ng inasahan, sinubukan rin naman nga po ng Nike kumbinsihin si Curry na pumirma sa kanila. Ngunit bigo nga itong makuha matapos nilang hindi matapatan ng $4 million na alok ng noise start-up company pa lamang na Under Armour. Yes mga Kwan Stories, hanggang $2.5 million per year lamang ang ibinigay ng Nike noon. Isa pa, nagkandaletse-letse rin naman nga po ang nangyaring meeting ng magkabilang panig ng Nike at ang kampo ni Stephen Curry, gayong imbes nga na Stephen nga po ang nabigkas ng isa sa kanilang mga representative. Bukod dyan, ginamit nga po nilang presentation dito ay nirepurpose lamang nila, since meron nga ditong nakalagay na pangalan ay Kevin Durant. Kaya isang mapakalaking disrespect nga ito para kay Stephen Curry. Ayon nga sa bali-balita, at isa nga po sa pinakarason bakit umalis ito sa Nike, dahil hindi nga siya pinayagan ito na ilagay ang isang Bible verse na I can do all things sa kanyang sapatos. Dahil nga sa mga yan, nakapagdesisyon nga ito na kunin ang alok sa kanya ng Under Armour. At simula niyan, hindi na nga po naiwasan pa ng kumpanya ng Nike na magsisi sa kanilang nagawang pagkakamali noon kay Stephen Curry, lalo pat isa nga ito sa mga highest selling na signature shoes ngayon. Yes mga Kwan Stories, kung nakuha lang naman sana nila ito, mas madodomi na pa nga nila ang market kasama ang ilang mga sikat na pangalan sa basketball sports. Samantala, hindi nga kagaya ng mga nagdaang taon sa liga, mismong si LeBron James nang nagsabi na mas desidido, mas excited nga po siyang maglaro ngayon para sa Los Angeles Lakers, since sa unang pagkakataon makakasama niya dito ang kanyang anak na si Bronny James bilang kakampi. Kaya itinuturing nga ito bilang isang napaka-espesyal na season sa kanyang basketball career. At dahil dyan, gagawin nga nito ang lahat para manalo lamang sila sa mga darating na laro. Sa madaling salita, marami na naman nga siyang record at history na gagawin at babasagin sa pagpasok nito sa ika-22nd NBA season. At isa sa mga yan ay ang pagkakaroon niya ng total 50,000 points sa kanyang buong professional career. As of now, kakailanganin lamang nga nitong magtala ng 580 points next season para umabot siya ng 50,000 na bubuhin ng kanyang nagawang punto sa regular season, postseason, All-Star Game at maging sa Olympics.